Welcome to my channel. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-vlog dahil po sa pag-aasikaso natin ng mga new packages natin. Yung iba po ay nagkaroon ng changes sa price. Yung iba naman po nagdagdag kami ng mga amenities. So, yun po yung mga pinapublish namin ngayon. But anyway, gagawa pa rin po tayo ng maraming vlog na makakatulong po as information sa mga nagpe-prepare ikasal, nagpe-prepare sa debut o iba pang events. Okay, ang topic po natin ngayon, ito po palaging tinatanong. Gusto ko po sana i-discuss yung mga palaging nasa comment section, yung palaging naitatanong. Iba-ibang tao pero iisa lang ang tanong. Unahin natin ang isang tanong na to. Kinasal po ako before sa huwes. Ngayon po, ikakasal na po ako sa church. Kailangan ko po bang kumuha ng marriage license para po maikasal? Ang sagot po dito ay hindi na po. Kung ano po ang marriage contract na pinirmahan nyo nung una, yun rin po yung narehistro, yun rin po yung copy ng PSA nyo, yun na po ang gagamitin. So, halimbawa, example po kinasal na po kayo sa huwes or sa civil, and then gusto nyo pong magpakasal sa simbahan o sa church. Bali, yung marriage contract po ninyo na nirelease ng PSA nung una nyong kasal, yun na po yung mismong isasubmit ninyo sa church. Yun nga lang po, kapag ka-church po, medyo may mga iba pa pong kailangan bukod sa marriage contract na hawak ninyo. So, ang magandang gawin, pupunta kayo sa opisina ng church kung saan nyo gusto ikasal, and then, itanong nyo na rin po, ano-ano po ba yung mga requirements na kailangan kung kayo po ay magpapakasal. So, ang number one po dyan, hingin po sa inyo yung PSA copy. Tandaan nyo po, gaya na lagi kong binibilin, kapag kayo po ay nagsasubmit ng any PSA document, huwag nyo pong tatanggalin ng resibo. Lagi po siyang naka-attach para po makita yung legitimacy ng inyong dokumento. Dahil sa ngayon po, medyo marami na po kasing nagfe-fake ng mga ganitong dokumento. So, para maiwasan ang question, pagtatanong sa pinapasa yung document, kailangan may kalakip itong resibo. And then, gaya ng sinabi ko kanina, tanungin nyo lang po kung ano pa po yung mga karagdagang requirements. Ayan. So, ang sagot po dyan, hindi na po kailangan ng marriage license dahil kinasal na po kayo nung una. At ang inyo lamang gagamitin ay ang marriage contract. I hope naintindihan na ito. Madaling-madali lang po ang sagot dito. Kaya lang marami pa po talagang hindi nakakaalam. Kaya ito po yung ginawa ko po itong vlog na to para makatulong po sa inyo. Kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Please comment po, basta may tanong po kayo. Please share and like po para naman po maraming makinabang sa ating mga vlogs. Maraming salamat po.